UNTV News Worldwide. Yes, hello sa lahat ng ating mga kasambahay sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa panibagong araw po at mabuting pagkakataon na bigay sa atin. Hello sa ating lahat ng mga kasamang global correspondents. And time check po tayo. Ang oras na natin, 31 minuto makalipas ang alas 4 ng madaling araw. Good morning kuya at magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon ay araw ng Huwebes, August 24, 2023. At mula sa Edmonton, Alberta, Canada, ako po si Noel Poliarco. Maghahatid sa inyo ng umaatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. Former Thailand Prime Minister Thaksin Shinawatra sinugod sa ospital dahil sa high blood pressure matapos ang pagbabalik mula sa exile. Malaking sunog sumiklab sa isang gusali sa Tianjin, China. 26 na tao patay sa pagguho ng railway bridge sa India. May-ari ng nasirang cable car sa Pakistan inaresto ng pulisya dahil sa kapabayaan. Cashless retail businesses isinusulong na ipagbawal sa Los Angeles, California, USA. Makasaysayang lunar South Pole landing na isagawa ng moon mission ng India. Una sa ating mga umaatikabong balita. Dinala na sa ospital sa Thailand ang dating Thai Prime Minister na si Thaksin Shinawatra. Kasunod ito ng pagbalik niya sa bansa at pagkakakulong dahil sa ilang criminal charges laban sa kanya. Ito ang umaatikabong balita ni Paula Porta. Bumalik sa Thailand ang 74-year-old na dating Prime Minister na si Thaksin Shinawatra matapos ang 15 taon sa exile at agad itong ikinulong dahil sa mga kasong kriminal laban sa kanya. Subalit kahapon, August 23, isinugod ito sa ospital dahil sa pagtaas ng blood pressure at mababang blood oxygen levels ni Shinawatra. Ayon kay Siti Sutibong, isang spokesman sa Corrections Department, may ilang sakit si Shinawatra na hindi kayang magamot sa prison hospital dahil sa kakulangan ng mga equipment dito at pinayuhan ng doktor na magpunta sa malapit na police hospital. 2006 nang mapatalsik si Shinawatra sa kanyang posisyon dahil sa isang coup at bumalik sa Bangkok noong Martes lula ng private jet. Hinuli si Thaksin at hinatulan ng 8 taon na pagkakakulong dahil sa pang-aabuso sa kapangyarihan at conflicts of interest. Paula Porta, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tumutulong na ang European firefighters sa pag-apula ng wildfire sa Greece. Samantalang 20 tao na ang nasawi bunsod ng sunog sa iba't ibang panig ng bansa. Ito ang umaatikabong balita ni Kat Carriedo. Katuwa ng daan-daang bumbero ang water-dropping planes galing sa ilang European countries sa pag-apula ng wildfires na ilang araw nang nananalasa sa Greece. 20 tao na ang nasawi bunsod ng mga apoy. Pinakamalaking sunog at hindi pa rin kontrolado ang malapit sa Alexandroupolis sa hilagang silangan ng Greece. Malaking wildfire din ang tumupok sa ilang bahay sa northwestern Athens. Sa loob ng mahigit 3 araw, 209 na wildfires na ang sumiklab sa iba't ibang parte ng bansa. Pinalalala ang apoy ng bugso ng hangin, mainit at tuyong kalagayan ng panahon. Nagpatupad na ng evacuation sa dose-dosenang bayan at maging sa isang malaking ospital sa Alexandroupolis. Nananatili namang mataas ang banta ng pagsiklab ng mga panibagong sunog sa maraming bahagi ng bansa. Kat Carriedo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Isang sunog ang sumiklab sa isang office building sa Tianjin, China. Kita ang maitim at makapal na usok sa palibot ng 26-story Tiandi building. Ayon sa local fire department, nasa 300 bumbero at 62 fire engines ang deployed upang maapula ang apoy. Batay naman sa Tianjin Fire Department, walang naiulat na casualties o taong natrap sa gusali. 26 na tao ang nasawi matapos gumuho ang isang railway bridge sa India. Mga construction worker ang mga biktima ng trahedya. Ito ang matikabong balita ni Cres Pugaban. Gumuho ang isang railway bridge na under construction sa bayan ng Sairang sa Mizoram, India. Patay ang 26 na construction workers at sugutan naman ang 2 iba pa. Isang investigasyon ang binuksan ng State-run Railway Authority kaugnay ng sakuna. Batay sa local media, mahigit sa 40 manggagawa ang nasa site nang bumagsak ang tulay. Patuloy naman ang mga otoridad sa pag-recover ng mga labi na mga biktima. Nangyari ang trahedya habang ginagawa ang Baharbi sa Irang New Line Railway Project. Layo ng proyektong mai-connect ang Mizoram sa ibang bahagi ng bansa batay sa pahayag ng Northeast Frontier Railway. Cres Fugaban, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaresto sa pulisya sa Pakistan ang may-ari ng nasirang cable car. Mahigit 12 oras na nakabitin sa ere ang 8 taong sakay nito kabilang ang 6 na bata. Mula sa Calgary, Canada, may umatikabong balita si Imelda Andrada live. Hello Imelda, kaso ang kinakaharap ng may-ari ng nasirang cable car sa Pakistan? Noel, nahaharap sa patong-patong na kaso si Gul Zarin, may-ari ng cable car na nasira dahilan upang ma-stranded at mabinbin sa ere ang 8 tao sa Pakistan. Kabilang narito ang pagsasapanganib sa buhay at kapabayaan. Arestado na ito ng mga tauhan ng pulisya at kasalukuyang nakadetene. Nagresulta ng isang massive rescue operation ang insidente sa Khyber Pakhtunkhwa na tumagal ng mahigit 12 oras. Naputol ang isa sa mga kable ng chairlift habang patungo ang mga bata sa paaralan. Nakahang ang cable car 900 feet ang taas mula sa lupa. Na-rescue ng military chopper ang isa sa mga bata samantalang na-recover naman ng zipline experts ang ibang biktima. Aminado naman ang Pakistan's army na napakahirap at delikado ng isinagawang rescue mission. Popular at murang mode of transportation ang cable car sa lugar. Well, Oo, delikado rin pala yan, ano? Pero dito ba sa Canada, Imelda, may mga cable cars din ba? At ikaw ba mismo nakasubok na sumakay dito, no? Imelda, paano ba natitiyak naman ng publiko yung seguridad sa cable car rides dito sa Canada? Oo, Noel, dito sa Canada meron din tayong mga cable car or yung tinatawag na gondola at minsan na rin akong nakasakay diyan at takot na takot. Parang ayaw ko nang ulitin. At yun nga, tinitiyak ang seguridad ng publiko sa cable cars rides dito sa Canada at ang may mga kompletong maintenance program ang bawat may-ari ng mga cable cars na tuwing umaga bago magbukas ay sinusuri o nagsasagawa ang mga ito ng testing at inspection sa lahat ng kanilang mga kagamitan, araw-araw, buwan-buwan at taon-taon at prioridad nga ng mga ito ang kaligtasan. Well, Oo, bagamat masarap din nga sumakay dyan at ma-experience yan, Imelda. Ako kasi hindi ko pa natatryan eh. Pero maiba lang ako, mukhang maaliwalas kasi dyan sa lugar nyo eh. Ano ba ang weather dyan sa inyo ngayon? Noel, sa kasalukuyan ay nasa 22 degrees Celsius tayo at medyo maaraw. Bagaman mahangin, pero maaraw siya. 22 degrees Celsius. At tingin ko dyan sa inyo ay mukhang maulan or umulan siya. Oo nga, ayan. Enjoy the weather, Imelda, at sa mga kababayan natin dyan. Dito sa amin ngayon, medyo malakas na yung ulan. Kaya sige, maraming salamat sa update, Imelda Andrada, mula sa Calgary, Canada.
Pinarerepaso ng Canada sa court system ang ipinapataw na taripa ng Estados Unidos sa lumber products ng Canada. Batay naman sa Estados Unidos, nangangahulugan ng di makatwirang subsidiya para sa Canadian lumber ang stumpage fee sa system ng Canada. Ito ang umatikabong balita ni Erica Luzong. Ilang dekada nang kinukwestiyon ng Canada ang anilay hindi makatarungan at iligal na pagpapataw ng taripa ng Estados Unidos sa Canadian softwood lumber. Kaya naman naaapektuhan nito ang Canadian industry at tumataas ang housing cost sa dalawang bansa. Ayon sa US producers, hindi pantay ang subsidiya sa Canadian exporters kaya pinatawan ang maraming Canadian softwood lumber producers ng 7.99% na buwis. Sa isang pahayag, sinabi ni Canadian Trade Minister Mary Nang na gagawin nila ang lahat upang maprotektahan ang interes ng softwood lumber industry ng bansa, ang mga manggagawa at mga komunidad na umaasa rito. Ayon naman sa US, ang mga kahoy na nakukuha sa Canada ay galing sa federal at provincial lands na may mababang stumpage fees na ipinapataw ng pamahalaan at ito rin ay hindi makatarungang subsidiya. Ito ay dahil kinukuha ang US timber sa private lands at market rates. Sa kasalukuyan, hindi pa nagbibigay ng pahayag ang US Commerce kaugnay sa issue. Erica Luzong, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naiwasan ang pagkakaroon ng kauna-unahang strike ng mga manggagawa sa United Parcel Service of America o UPS. Ito ay matapos aprubahan ang bagong 5-year contract para sa mga manggagawa. Ito ang umaatikabong balita ni Neset Bendania. Naiwasan ng United Parcel Service of America o UPS ang unang US strike sa loob ng mahigit 25 taon. Ito ay dahil inaprobahan ng Union na kumakatawan sa mga manggagawa nito ang isang bagong 5-year contract. Ilang buwan ding nagsagawa ng negosasyon ang dalawang panig kaugnay ng demand sa pagtaas ng sweldo at mas mainam na working conditions. Noong July, ipinahayag ng UPS na sumang-ayon ito sa Teamsters Union na taasan ang average na taonang sweldo ng full-time drivers sa halagang $170,000 o 9.6 million pesos. Sa ilalim din ng kasunduan, may dagdag na isang araw ng paid holiday, wala na ring forced overtime at magkakaroon ng dagdag air conditioning sa mga bagong model ng trucks ng kumpanya simula susunod na taon. Noon lamang nakalipas na buwan, nang magbabala ang parcel delivery giant, nabababa ang profits o kita nito dahil sa kasunduan. Ang Atlanta-based company, ang pinakamalaking package delivery company sa mundo. Mahigit sa 20 million deliveries kada araw ang ginagawa nito sa mahigit 220 bansa sa buong mundo. Neset Bendania, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinusulong ipagbawal ang cashless retail businesses sa Los Angeles, California, USA. Sa gitna ito ng dumadaming bilang ng restaurants at businesses sa lungsod na nagpapatupad ng cashless transactions. Ito ang umaatikabong balita ni Noni Ramos. Isinusulong na ipagbawal ang cashless businesses sa Los Angeles, California, USA. Sa kabila ng pagdami ng mga negosyo at restaurants na nagpapatupad ng cashless payment o pagbabayad sa pamamagitan ng credit card o digital payment app. Batay sa mga business owners, sa pamamagitan nito, nai-streamline o napadadali ang business operations at nalilimitahan din ang assets on hand. Dagdag pa nito, mas efficient ang pagpapatakbo ng negosyo dahil mababawasan ang gastos sa pagtransport ng cash. Gayunman, ayon kay Los Angeles City Council member Heather Hutt, naiisang tabi ang ilang bahagi ng populasyon sa hindi pagtanggap ng cash payments sa marketplace. Partikular na ang low-income residents, mga walang account sa bangko at elderly.
Bunsod nito, isinusulong ang isang mosyon na magbabawal sa cashless retail businesses sa Los Angeles. Samantala, may ilang estado at lungsod na dito sa Amerika na nagbabawal sa cashless retail businesses gaya ng New Jersey, Massachusetts at Rhode Island. Gayun din ang San Francisco at New York. Noni Ramos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naisagawa ng Chandrayaan-3 moon mission ng India ang makasaysayang Lunar South Pole landing. Ilang araw ito matapos na mag-crash ang Luna 25 ng Russia habang tinatangkang lumapag sa kaparehong rehiyon ng buwan. Ito ang balita ni Luis Marzan. Nakapagtala ng kasaysayan ng India sa pamamagitan ng Lunar South Pole landing. Kabilang sa mga pangunahing target ng moon mission ang makakita ng water-based ice sa buwan. Batay sa mga scientists, may posibilidad na may tubig sa mga dakong ito. Dahil sa tagumpay ng Chandrayaan-3, ika-4 na bansa ang India na makagawa ng soft landing sa buwan. Ang Estados Unidos, dating Soviet Union at China lamang ang nakapagpalapag ng kanilang spacecraft malapit sa Moon's equator. Gayunman, ang India naman ang unang bansang matagumpay na nakapagpalapag ng kanilang misyon sa South Pole. Ginawa naman ng India ang moon landing ilang araw matapos mag-crash ang Luna 25 ng Russia sa kaparehong rehiyon. Samantala, July 14 naman nang ilunsad ng India ang aircraft na may orbiter, lander at rover mula sa Sriharikota Space Center. Noong taong 2019 nang tangkain din ng India na mailapag ang Chandrayaan-2 malapit sa South Pole, subalit hindi ito nagtagumpay. Luis Marsan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ayun, na-excite lang at eto na ang di natin makalilimutan, ang pinakaabangan nating lahat dahil pwedeng bumati. Narito ang pagbati ng ating kababayan. Hello po, ako si Janet Santiago. 10 taon lang po ako dito sa Alberta, Canada. Pinabati ko po ang mga kamag-anak namin sa Philippines, sa May Manila, Liwayway, Santa Ana. Sila ang mga Santiago family, Rebutok family, at lahat din po ng mga Apostol family, at ang aking mga kaibigan sa PLDT, Sampaloc. Salamat po. Andito po si... Hello po. Ako po si Jafra Giliana. 10 years na din dito sa Canada. Gusto kong batiin yung family ko sa Dipolog City. Yung ate ko, si Ella Manggubat, at yung family niya. Tapos yung mga tita ko sa Dapitan City, mga Estacios. And maraming salamat and God bless you all. Yun, at shoutout din po kay si Shynet and si Shane Losauro dito sa Edmonton. Ganon din kay Brad Joel Ambay and family, kay Brad Ding and sis Evelyn, kay Nanay Nieves Yaya, at hello din kay Nanay Rosario Almazan, kay Nanay Fe Orendain, kay Brad Ferdy and sis Evelyn Astadan, kay Madeleine Abong Garcia, Bebot and Hernan Galicia, Aileen and Jess Torres, Josel Lumabong, Aileen Catalan, kay Ruben Encina, kay Ray and Debbie Habiles, kay Bert Cirudo. Hello po, shout out. Ganon din sa lahat ng mga kasama nating global anchors and junior anchors. Hello po sa inyo. At syempre sa aking mahal na asawang si Erwina at kay Juan and Joanne. Yon ang aking pagbati at mga kasangbahay, kung mayroon po kayong hindi napanood na balita o nais nyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari nyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share.
At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Proverbs, chapter 13, verse 9 to 10. The light of the righteous rejoiceth, but the lamp of the wicked shall be put out. Only by pride cometh contention, but with the well-advised is wisdom. At po ang mga umaatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Huwebes, August 24, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula rito sa Edmonton, Alberta, Canada. Ako si Noel Poliarco. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.